Kapag uminom kayo, mangyaya din kayo. Hindi yung kayo kaya lang napapanipis ng atay. O uminom pala kayo kagabi, hindi man lang tayo nagyaya. Magsabi din kayo, hindi yung malaman-laman na lang namin. Kagabi masaya pala kayo. Kagabi nagpapanipisan pala kayo ng atay. Isang inches na pala yung nabawas sa atay nyo. Magsabi rin kayo. Hindi yung kayo kaya lang nalalasing. Kayo kaya lang yung sumusuka. Kayo kaya lang yung nag-i-English. Kayo kaya lang yung umiihi sa panig. Ang hirap pa rin sa inyo, hindi kayo marunong magsabi. Nagtatago kayo eh. Porket hindi nag-aambag yung mga kainuman nyo, tinataguan nyo, wag ganun yung mindset. Kahit papaano yung mga hindi nag-aambag na yan, at least, nag-aambag din ng atayan sa inuman. Di ba nababawasan din yung mga atay niyan, pantay-pantay lang kayo. Kung ma-hospital man kayo balang araw, di sabay-sabay kayo. Oo, pero lang yung mindset, di ba, sama-sama together. Hanggang sa makatitir. Ganun yung mindset, hindi yun ang iiwam kayo. Hindi yun ang alamang kayo. O porket walang pira, hindi nyo aayain. O, sayang yun. Mabawasan din yung atay yun kahit papaano. Kaya ko lang, focus lang sa goal. Nasusulat sa aklat ng mga manginginom, bawal na bawal ang manlamang sa kapwa manginginom. Anong ginagawa ninyo? Panlalamang yan eh. Panlalamang yan. Pag bumibili kayo sa tindahan, tinatago nyo pa sa damit nyo. Nilalagay nyo pa sa bag nyo. Nilalagay nyo pa sa ubok sa motor para hindi lang makita ng mga buraot yung kainuman. Kahit na hindi nag-aambag yung mga yan, kahit na makakapal yung mga panganong mga yan, kahit matatako sa pulutan yung mga yan, ganyan na talaga yan. Makapal na yung pagmumukha ng mga yan, hayaan yun na lang. At least, kahit papaano, nabawasan din yung mga atay nila. Kahit papaano, sa isang gabi, nag-enjoy din sila. O, enjoy kayo gabi-gabi? O, after 10 years, sabay-sabay kayo doon sa ospital. Pagbabagong buhay, di ba? Hanggat sa hindi luminipis ang atay, wala magbabagong buhay. Yan yung mindset eh. So, bakit kayo nalalamang? Ito ang pinaka-point natin dito. Dapat focus eh. Yung pagsasama, yung samahan sa inuman, dapat nakafokusin eh. Nakatarget lang yan eh. Di bali nang hindi makauwi sa bahay, di bali nang maghiwalay sa mga asawang importante, masaya kayo o pag-uwi mo sa bahay yung mga tabik mo nasa labas na at yayain ninyo yung mga kainuman yung nagbabagong buhay na. Nakamadala pa sa isang tagayan o nakatikiula lang muna din baka mabago pa ulit yan, bumalik pa sa iyo, di ba? Yung mindset kasi walang iwanan eh. Di ba? Kahit iwanan ng asawa, iwanan ng pamilya, nakapupo sa alap. O marami akong kilalam ganyan. Sayang yung mga panahon eh. O tingnan nyo. Nagtatampo na sa inyo yung mga kainuman ninyo. Hindi na kayo pinapansin. Paano ba naman kasi tinataguan nyo ng alak? Bakit hindi yung bangal-ngali ng alak yung mga yan? Kulang nga sa alak eh. Kaya sila hindi masyadong nabubuhay. Kasi nga, kulang na yung iniinom. Wala na nangyayari. Wala nang pambili. O wala pang trabaho ngayon. Tapos hindi nyo niyaya. O saan kukuha ng pambili? Hindi na pinautan sa tindahan. Kasi lampas na sa listahan ang utang na alak. Yun ang problema ngayon. Di ba nung utang buhay? Kaya tapos kayo. Pagtatago-tago pa kayo. Alam nyo na may yung tao na burao tapos hindi pa iayain. Ano na rin yan sa inyo? Diba? Okay lang yan kahit na tagabili ng ice yung mga yan. Kahit na tagabili ng pulutan, at least hindi binabalik yung barya sa inyo. Diba?